hindi po pupunta si Mark, si Tiffany, pati yung ibang student leaders natin sa patawag na ito ng CIDG, anong posibleng mangyari? Nakalagay po doon sa batas and actually nilagay din ng CIDG sa subpoena nila na kung sakaling hindi sila humarap doon sa hearing na pinapatawag ng CIDG, maaari silang sampahan ng kaso ng CIDG sa korte ng indirect contempt. No? Pero sa bahagi naman namin bilang mga abogado, handa naman, naninindigan kami na wala tong batayan at handa kaming harapin to. Doon nga sa answer letters na sinubmit ng mga kliyente namin sa CIDG, bukod sa nilinaw nila doon na wala silang kinalaman doon sa alleged violent incident sa Mendiola noong September 21, sinabi rin nila doon na yung kanilang hindi pagharap ay hindi nangangahulugan ng pagdisrespect doon sa authority or processes ng CIDG o ng gobyerno natin. Pero bahagi yun ng kanilang pag-assert ng kanilang karapatan, especially hindi rin natin maitatanggi na yung pag-issue ng subpoena ng CIDG, tapos yung balita pa na pinupuntahan pa mismo sa bahay ang youth leaders natin para mag-serve ng subpoena, merong chilling effect, no? Sa kanila, sa mga kapwa nila estudyante, kapwa nila kabataan, may chilling effect doon sa karapatan nila na magsalita, magpahayag, kumilos at mag-organisa. Oo, oo. Sa pakikipag-usap niyo po kay Tiffany at kay Joaquin, that day na September 21, sila po ba nasa Luneta lang o after that, nag-Mendiola po ba sila? Anong kwento nila? Ang alam ko po pareho silang nasa Luneta Luneta nung araw only. na yun. So wala sila sa Mendiola kaya even sila nagtataka kung bakit kasama sila sa ipinapatawag. Hindi, sa Kamusta? ngayon po wala pa akong kumbaga knowledge Aha, kung aha. tumuloy sila sa Okay. Mendiola. Pero ang impormasyon lang na meron, nasa Luneta nga sila. Hindi pa natin sure kung after no, nagpunta po sa Mendiola. Attorney, kamusta po yung dalawang bata ngayon? Paano po nila hinahandle ito, maging po yung pamilya nila? Okay naman. Syempre hindi maiiwasan na may takot. Pero napansin din namin online yung parang disappointment or uproar doon sa nangyari sa kanila na nakatanggap sila ng subpoena, no? So ganun pa man, handa kaming harapin to. And actually, they're also considering filing complaint with the Commission on Human Rights, CHR, at iba pang walang ahensya at forum para panagutin yung mga responsable sa ganitong nararanasan nilang harassment at crackdown. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!